May batas pero kulang naman ang nagpapatupad. Kabilang yan sa lumabas na dahilan kaya isa sa bawat 3 estudyante sa Pilipinas ang nabubuli. Batay po sa isang pag-aaral. Kulang din ang mga guidance counselor ang mga paaralan. Ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa isang internet shop sa Barangay Lagaw, General Santos City, makikita ang 5 binatilyong babad sa computer. Tumayo ang isa at inundayan ng saksak ang lalaking nasa likod niya. Mabilis na tumayo ang biktima habang inambahan din ng saksak ang isa pa. Sa investigasyon ng mga pulis, binuli umano ang lalaki kaya nanaksak. Atong suspect gibuli sa victim sa internet cafe baligi na siya nga baho. Nasuko tong suspect tinamurag nawal sa yang wisyo kita sa kutsilyo matoy gidunggab niya dayon tong isa tong nambuli sa iya. Mahigit 1 dekada na mula ng isa batas ang Anti-Bullying Act, pero hanggang ngayon marami pa rin ang nabubuli na kabataan, hindi lang pisikal at verbal. Sa pag-aaral nga ng Program for International Student Assessment o PISA, isa sa bawat 3 estudyante ang nakakaranas ng insidente ng bullying minsan sa isang linggo. Based on the data, from grade 5 to grade 10, yung prevalence ng bullying pinakamalimit sa Pilipinas. Pero bakit malala pa rin ito sa kabila ng mga batas at pulisiya? Matinding kakulangan sa school staff ang nakikitang problema ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Pinamumunuan dapat ang Anti-Bullying Committee ng school head o principal, pero marami sa mga paaralan, walang principal. Katulong dapat ang guidance counselor, pero wala ring guidance counselor. It is worst in schools that are severely congested. Ibig sabihin, kulang ng mga adults na nandoon para sumubaybay, para tumulong sa mga estudyante at mag-resolve ng conflict. Mataas na nga ang bilang, halos hindi pa nare-resolba ang mga kaso. Ayon sa EDCOM-2 report, 11% lang ng reported cases ang naresolba mula November 2022 hanggang July 2024. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.